Umuugong ng matinding babala sa loob ng gobyerno habang dumarami ang hulat na nalalapit na ang bloodbath o malawakang paglilinis sa hanay ng mga tiwaling opisyal. Ayon sa mga insider, hindi na napigilan ang galit ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na tila lumalalim ang pagkadismaya sa kasalukuyang pamumuno. Ilang ulat ang nasabing may listahan na umano ng mga opisyal na balak niyang ipatanggal o paimbestigahan sa harap ng sunod-sunod na iskandalo. Lalong lumalim ang tensyon sa Malacanang at ayon sa mga tapagmasid sa politika, unti-unti nang nararamdaman ni Pangulong Cotim Jr. ang panggigipit mula sa sariling hanay ng gobyerno. Sa mga lihim na pulong at tahasang pahayag ng ilang kaalyado ni VP Sara, malinaw na hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito raw ay patungo na sa isang posibleng pamulitikang banggaan na magbabago sa direksyon ng liderato. Sa gitna ng matinding espekulasyon na nanawagan ng ilang civic groups at religious groups para sa kapayapaan, pagkakaisa at pagtalima sa konstitusyon. Habang walang kumpirmasyon mula sa kampo ni VP Sara tungkol sa plano niya, malinaw na ang kasalukuyang sitwasyon ay dapat tutukan at paghandaan. Patuloy kami magbabantay sa mga kaganapan at ihahatid sa inyo ang totoo at walang kinikilingang balita. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bloodbath na sinabi ni Vice President Sara Duterte malapit nang mangyari. Grabe talaga itong mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte. Oo, pasensya na kung na-late tayo ha. Pero tayo ay magbibigay ng sandamukal na reaksyon at opinion dito sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. At ayun na nga, ang daming nagrarally mapatungkol sa impeachment. Siguro mga 100. Ang dami pong nag-iiyakan ngayon, lalo na po yung mga komunista. Komunista na mga magkakaliwa na patuloy na nag-iiyakan dahil hindi natuloy ang kanilang masamang balak na i-impeach si Vice President Sara Duterte. At ayun na nga. Grabe, may pasimbas eh. Dito nabubuisit ako dito sa lahat ng pinakaayokong nakikita or napapanood, yung ginagamit ang isang relihiyon, no? Or ginagamit ang Diyos para lang sa pamumulitika. Utang inang yan. Pasensya na kayo, no? Nakakamura talaga kasi. Biruin mo isang pare nagmimisa dahil sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yung mga madre kasama na mag-rally. Yung ibang mga pare kasama na mag-rally para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito yung ito yung pinaka talagang toxic na pamamaraan ng mga politiko, mga mga kandidato, mga politika na ginagamit nila itong mga relihiyon na to. Ito yung pinaka ayoko sa lahat, grabe na. Alam mo, sukang-suka ako. Biruin mo hindi, sige sabihin na ilabas na natin dito. Hindi lang naman siya yung pari na dating adik, no? So marami sila. Ang ano kasi dito, ang problema kasi dito, alam mo yon, yung tipong dapat ikaw ay isa ka sa tigapag-ayos or nasa gitnaan ka. At dapat ang trabaho mo or ang mission mo ay magsalaysay ng kautusan ng Diyos dito sa Pilipinas. Anak ng teteng, nasa Bible ba yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi, tanong ko lang pasensya na, nasa Bible ba yun? Doon po sa mga pare, mga madre na nakikisali po sa bangayan or awayan ng mga politiko ngayon dito sa Pilipinas. Tanong lang, nung naging madre ba kayo at naging pari ba kayo, talagang mission nyo na umepal sa lahat ng problema ng mga politika?
ng politika dito sa Pilipinas? Ganun ba talaga? Ganyan ba talaga? Ito hindi ko nilalahat ng mga kaparian. Alam ko pati kayo na natotoksikan na kayo sa ibang mga kasama nyong napapanood nyo sa mga rally na yan. Alam ko parehas tayo na nabubuwisit na rin. Hindi, pero ako may katanungan talaga ako na unang-una, wala naman sa Bible. Kasi ang mga pari kasi, ang pagkakaalam ko correct me if I'm wrong. Ang pagkakaalam ko kasi ganito, ang mga pare ay una-una nagsasalaysay kung anong nilalaman ng Biblia. Ang tanong dito, nasa Biblia ba yung impeachment kay Vice President Sara Duterte? Na bakit kailangan nyo pang gamitin ang inyong relihiyon, gamitin ng Diyos para lang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sobrang sobrang toxic, putang ina. Hindi pa kayo magkamatay, mga hayop kayo. Ang inang niyang gagamitin, hindi pinakabwisit talaga sa lahat ng gawain yan, yung katulad din yung ginagawa ng iba dyan na kapag oras ng eleksyon, makikita mo nagluluhod dun sa simbahan. Makikita mo nagbibigay ng mga tulong sa mga simbahan. Pero putana, nung nakaupo na, nangihingi yung isang simbahan na para may paayos yung kanilang bubong pero dead man nyo. Ang masama pa dito, kung etong mga tigapaglingkod ng simbahan, may kita mo sa mga politiko. Diba? Sobrang toxic at saka nakakahiya. Hindi ako, nahihiya ako bilang ako ay bininyagan bilang Katoliko. Bilang Katoliko sa bansang Pilipinas. Nahihiya ako na alam mo yun, yung ibang mga kaparian ay ginagamit sila na sangkapan or puppet sa pamumulitika, sa mga propaganda. Alam nyo ito, hindi na rin to bago kasi gawain talaga to ng mga dilawang tae, ng mga pinklawan, 'di ba? Yung panahon ni Leni Robredo makikita nyo doon talagang 'di ba yung madre na kulay pink. 'Di ba? So doon pa lang, 'di ba? Sobrang na. So nakaka-toxic at nakakabwisit lang talaga na may mga ganyan. Sana tigilan niyo na yung ginagawa niyo. Putayan na niyo, sinisira niyo yung pangalan ng relihiyon. Imbis na maglingkod kayo para sa Panginoon Diyos, ninilingkuran nyo yung mga politiko, mga putang ina nyo. Sorry. Ako'y nabubuisit lamang, no? Samantalang, eto na nga siya. Eto na yung isa. Yan. Yan ha? Oo. Sabi niya rito, ako na ang magsasabi. Masama man ang loob ko, kahit kapatid ko ang nakaluklok, sa pader ang totoo. Sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos bilyong-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Nuksan teteng, palakpakan natin si Mayor tuloy. Si Julalay. Palakpakan natin si Julalay, ha? Grabe, no? Bakit tayo mo kaya sabihin sa personal sa kapatid mo? Di ba, alyansa Bagoong Pilipinas ka? Dapat sinasabi mo yan na Amy Marcos sa kanya mismo. Hindi yung lagi mo sasabihin sa harap ng tao. Eto, opo, nire-respeto ko po yung desisyon ni Vice President Sara Duterte na lagi niyang kasama si Amy Marcos. Wala na ho akong problema dun. Kasi alam ko naman na may utak ang mga Duterte at alam naman na nila kung ano yung ginagawa nila. At alam ko na rin kung anong purpose ng bakit laging kasama si Amy Marcos. Pero soon ko nasabihin. Tsaka ko nasabihin, ha? Oo. Ang kasi dito kay Amy Marcos, parang yung katulad ng pinag-usapan natin kanina na propaganda, no? Kasi biruin mo, kapatid ka, ate ka, tapos hindi mo masabi sa personal sa kapatid mo yan. Samantalang ini-endorso ka nga nun sa Alyansa Pilipinas. Kahit araw-araw pwede kayong magkita. Diba? So tapos sasabihin mo, ako na ang magsasabi.
Magsasabi saan? Sa harap ng tao. Dapat sinasabi mo yan sa harap ng kapatid mo. 'Di ba? Halimbawa, magkaroon kayo ng podcast, gano'n. Mahilig naman sa podcast si Marcos Jr. O gano'n, sabihin mo, tol, ganito butang na, bilyon-bilyon yung inubos mong pera. Imbis na ilaan mo yung bilyon-bilyong pera na yan sa mga trabaho para sa mga magsasaka, trabaho para sa mga Pilipino, di maganda sana bunga niyan. O kaya ilaan mo sa mga magsasaka, yung bilyong-bilyong pera na yan para magkaroon at matupad mo yung pangarap mong 20 kilos ang bigas. Asan na yung 20 kilos ng bigas? Tangina, hanggang ngayon naghahanap ako sa mga palengke, wala naman tunggol. 'Di ba? So ganun lang yun eh. Ang hirap kasi, ito, turuan ko na rin si Amy Marcos para mahalin ka rin ng Duterte supporters. Gawin mo, aksyon. Yung talagang aksyonan mo ng gusto. Hindi yung, sabi ko sa ibang tao, yung kapatid ko, korap. Yung kapatid ko, bilyon-bilyon lumustay ng pera. Pero pagkaharap mo siya, bati-bati kayo. Wala kang pakialam. Ang hirap dito. Hindi kasi talagang lumalabas po kasi na na parang napaplastikan ako kasi kapag kaharap ni Amy Marcos ang mga Duterte at mga Duterte supporters, tsaka siya nagsasalita ng ganito. Samantalang kapatid niya yan, pwede niya naman pagsabihan yan anytime. Diba? So baka may mag-comment dyan ng mga Iminatics. O Jay, paano yan? Pinagsabihan na nga kung ayaw namang gawin. Yun naman pala ayaw ka naman palang sundin ng kapatid mo. Diba? Ayaw ka sundin ng kapatid mo. Ang gawin mo, kahit man lang sana magpakaati ka na lang, ilabas mo na lang yung usapang politika. Diba? Ganun lang yun eh. Ewan ko ba rito? Napaplastikan ako. Ito pa isang yung aw-aw ni Marcos. Yan grabe naman tong picture na to. Bakit nakatirik ang mata mo rito, Auntie Claire? Bakit nyo tinirik yung mata ni Auntie Claire dito? Ito na, yan, sing-along niya. Ito na, concert. Tignan nyo si Marcos Jr. Grabe, birit na birit. Ano nga kinakanta nito? Hey dude, don't be afraid. Malala na ako. Ganun ba? Yung ba yung kanta mo dito, Marcos Jr.? Ang lupit sing-along sana all walang problema, no? Sarap ng buhay ng Pangulo, walang problema, hindi alam ang problema. Yung ibang mga kababayan natin ngayon, bubong na lang ang kita sa mga bahay nila dahil sa baha. Ito, basahin natin ang doggy ni Marcos Jr. Kung si Vice President Sara Duterte ay may julalay, eto naman si Marcos Jr. ay may palalay. Ang Pangulo po ay aksyon. Aksyon at aksyon. Wow ha? Aksyon ng aksyon. Hindi bakasyon. Aba! Tangna, sinumbat. Sabi ko na nga susumbat yung mga pag-alis-alis ni Vice President Sara Duterte. Yan po lang lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. Wala po akong partikular na pinatatamaan. Tangina, walang partikular pero nandyan sa sinabi mo. Tulongges, gago. sorry, babae nga pala to. Sorry. Maliban na lamang kung mayroon kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Tirada mo, Auntie Claire, ha? Kala mo talaga, kinatalino mo yan. Wala daw siyang pinapatamaan. Trantado. Kabubuhan mong hayop ka. Nakakahiya ka sa community ng mga attorney. Tanginang yan, attorney ka, tas ganyan kakatanga. Para kang sigadon, 2 beses na disbar. Malala na. Ang ganda ng kanta nung nasa likod no? Ay, SM na yan, galing ng picture niya rito. Tignan mo naman ito. Tapos yun, sa dulo may nagigitara. Sana all, pa concert lang. Samantalang yung mga kababayan natin, ayun, lubog sa baha.
ang kanilang mga kabahayan. Nasaan na kaya ang 5,500 flood control? Ewan ko, nasaan na yan eh. Hindi ko rin alam. Samantalang, dito tayo. Ito na nga. Oo. Yung, eto na ba? Sige, panoorin na natin to. Nandito na to. Si Arnold Calabio. Baka mamaya matanggal yung piloka niyan. Oo, mahirap matanggal ang piloka niya. Makikita niyo yung, yung panochi niyan sa, sa uluhan, sa harapan, ha? Oo, mahirap na. Baka biglang tumikwas yan, eh. Magulat tayo kung ano yung lumabas. Baka may alien sa loob. Kasama ni Vice President Sara Duterte sa isang Independence Day event sa Malaysia kahapon sina Senator Amy Marcos at Robin Padilla. Ngayon, doon nagbitaw ng maanghang na salita ang bise laban sa mga umaatake raw sa kanya kaugnay sa impeachment proceedings. May unang balita si Rafi Tima. Ano yan? Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Uy! Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Uy! Matapang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa sa nabanggit niya ang pagkakaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na mga tunay na kulay na mga nagbabalat kayo is totoo yun dahil marami talaga tayo, no? Marami tayong mga nalaman na mga kulay na akala natin kulay puti, yung kalap pala kulay itim. Kagaya ng ibang mga congressman. So ngayon may pumalit na sa mga congressman yung the Voltes 5. Oo, yung 5 senador na nalaman natin katulad niyan mga todo sip-sip noon sa mga Duterte. Nung nakaupo na, wala na. Lumabas na ang tunay na kulay. Criminal Court. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. At kaugnay sa impeachment proceedings laban sa kanya, sabi ng bise, The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. English yan, ha? Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. Kasama ng bise sa Kuala Lumpur, sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla na parehong nanawagan ng suporta para sa Vice Presidente. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. No, sabi na Amy Marcos, ako ang Vice President mo. Ang sarap. Kapag sinisigaw mo, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal TV, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sino? Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Yun na nga, oo. Hindi, pero ito may punto naman dito may point dito si Vice President Sara Duterte. Una-una nga kasi, katulad lang yan, si Marcos Jr. ang talagang kahit anong dahilan ni Marcos, kahit anong ngiwian ng panga niya sa kakatanggi na wala siyang kinalaman sa pag-aresto at pag-kidnap kay Pangulong Duterte at dinala siya sa dahig, talagang siya talaga ang punot dulo ng lahat.
Kaya nga sinasabi nga ng iba, di ba? Kung ikaw, pinigilan mo yon, yung pangyayaring yun, wala sana si Pangulong Duterte doon. Dahil ikaw nga ang Pangulo ng bansa, so ikaw ang may hawak ng pinakaalas at pinakamalakas na kapangyarihan dito sa bansang Pilipinas. At kapag inutos mo nga yun, talagang mag-i-stop yung mga garapata mo. Katulad lang ni Torre, tsaka ni Remulla, di ba? So yun na nga, ako, sangayon ako doon na maibalik talaga, una-una maibalik si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas kasi nga nagpipiesta na naman yung mga adik dito, yung mga drug lord at yung mga makakaliway, dumadami na naman, may kanya-kanyang batch pa. Tayo dinaig pa yung school May kanya-kanyang batch batch 2004, 2005, hayo. So yun nga tignan lang natin tayo naman magpapasalamat magpapasalamat kay Amy Marcos kung sakaling siya nga talaga ang makapagpapabalik kay Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Pero asawa ni pera. Hindi porket ganun ay iboboto na natin siya kung sakali man na siya ang maging tandem ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Hindi pa rin po yun. Ito, sarili ko po opinion. Bahala po kayo. Hindi ko kayo tinuturuan May mga sariling utak kayo. Oo. Ako ay nagbibigay opinion lamang. Ngayon, kung ganun nga mangyari, sobra po akong magpapasalamat kay Amy Marcos at papalakpakan ko siya. Papalakpakan ko po siya sa gagawin niyang yan. Pero, asawa ni pera, hindi niya pa rin makukuha ang boto ko. Mahirap kasi ito yun pwede kasing ito ay palabas lamang ng magkapatid na Marcos para hindi sila mawala sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas o sa gobyerno. Kasi alam naman na ni Marcos na kapag tapos na yung kanyang termino at alam niya naman, kaya nga todo nakaw sila ngayon, di ba? Todo kulimbat sila ng pera ng kaban ng bayan. Kasi nga alam nila darating ang araw na sisingilin sila sa lahat ng ginawa nilang kabulastugan dito sa Pilipinas. So ngayon eto na nga. Pwedeng eto kasi ay isa lamang setup ng magkapatid na Marcos na Amy, ganito gawin mo. Total, malapit ka naman sa mga Duterte at unti-unti mo naman nauuto. Unti-unti ka naman ng tinatanggap ng supporters ng mga Duterte. Siguro sa mga 100%, mga 5%. Ngayon, geto gawin natin. Ikaw ang magpapauwi kay Pangulong Duterte para kapag tumakbo si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election, kahit papano may lakas pa rin tayo. May lakas pa rin tayo na pwede mo pa rin mapagtanggol ang pamilya natin. Alam naman ninyo, 'di ba, mga banateros, na nasandamakmak ang kaso ng mga Marcos. Hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. So kailangan talaga nilang magkaroon pa rin ng lakas. Kailangan pa rin nila magkaroon ng malakas na impluwensya, lalong-lalo na sa gobyerno. Talagang kailangan nila yun para hindi, kasi talagang sisingilin sila sa lahat ng nangyayari. Hindi lang ngayon, kundi noon pa. Eto, nakikita ko na set up to ng magkapatid. Ngayon, yung nga sinasabi ko, kung mapauwi ni Amy Marcos si Pangulong Duterte sa Pilipinas, papalakpakan natin. Magpapasalamat tayo sa kanya, pero hindi dahil doon na ibuboto natin siya, no? Baka sabihin, Jay, di ba sapat na napauwi niya si Pangulong Duterte? Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, mga banateros, mga kabiyaya, na pwede kasi ding set up to. Pwedeng set up na kumampi ka sa mga Duterte para hindi tayo mawala sa industriya ng politikang Pilipinas.
Kasi ilang taon nang sumubok itong magkapatid na to na maging vice president at maging presidente ng Pilipinas. So nakabalik lang sila sa pamamagitan ng mga Duterte. So yan ang pinakamagandang naging setup nila para hindi sila mawala. Dahil alam naman din ni Amy Marcos na tulonggis yung kapatid niya. At alam ni Amy, kaya nga eto naniniwala ako na magkaaway si Romualdez at si Lisa Araneta Marcos, na magkaaway etong si Amy Marcos at etong magpinsan na si Lisa at Romualdez. Siyempre magkakampiyan Araneta at saka Romualdez. Naniniwala ho ako doon na magkaaway talaga sila. No? Na kaaway nila Lisa at Romualdez si Amy Marcos. Naniniwala ako doon. Pero yun nga siyempre nag-iisa na lang. Ilan pa ba sila magkapatid? Hindi ko kasi update. Ang kilala ko lang itong dalawang magkapatid na to. So yun yung iniiwasan nila na mangyari. No, kasi nga marami talagang pwedeng diyan na talagang pwedeng set up lang talaga tong ginagawa ni Amy Marcos. At ang kinaganda rito, alam niyan ni Vice President Sara Duterte. Hindi na mauuto or hindi na tawag dito. Hindi na siguro ngayon para sa akin sinasakyan ni VP Sara si Amy Marcos or ginagawa niyang tuta laban sa kanyang kapatid. So napakasakit nun kasi nga ginagamit ni Vice President Sara Duterte si Amy Marcos para ilaban sa kanyang kapatid. So ibig sabihin Marcos versus Marcos. Additional na lang yung Duterte. Okay, tuloy. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Nabanggit ni Marcos ang mga nangyari sa Senado. Gaya ng di nila pagsusuot ng impeachment robe noong mag-convene ang impeachment court. Alam po ninyo, isang gabi, hinula kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Marunong na rin mag-joke si Amy Natututo ka ng mag-joke Tumayo kami pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasama sina Marcos at Padilla sa 18 pumabor na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban sa bise. Pinagtibay ng Kamara ang resolusyon. Ayan na, magwawala na si Tamba. Ayan na, magwawala na. Pinalo na yan. Para sertipikang na ayon sa saligang batas ang impeachment complaint gaya ng hinihingi ng Senate Impeachment Court. Gayunman, kinwestiyon pa rin ni House Speaker Martin Romualdez ang utos na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. Wow! The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law. Wow! We honored our mandate. So alam mo pala yung dapalo-dalo pero hindi mo ginagawa. Pero inaprubahan din ang motion na huwag munang tanggapin. Walakpakan tigwawa ng 150 million! Sabi ko, yes! Hindi, alam ko, ito nanaginip ako ito na naman panaginip na naman. Gustong-gusto ng mga congressman na maibalik ang impeachment sa Congress. Alam nyo kung bakit? May additional na tigwa 150 million na naman sila. Wow! Kaya nga pumapalakpak yung ibo. Sabi ko, may bonus na naman tayo. Ang sarap na naman ang buhay natin. Daig pa natin ng nanalo sa loto. Isang pirma lang. Ang ibinalik na articles of impeachment hanggat hindi sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagbabalik ng naturang articles. Kung tinanggap po namin yung ito po kanya. Ito na yung isang aso ni Romualdez.
Si Chihuahua, isa sa mga garapata ni Marcos. Kanya po kasi kami ng pananaw, no? Kung tinanggap po namin yung kanilang ninanais, di parang parang tinasabi po namin na tama po yung kanilang ginagawa. Kayo lang naman lagi may tama eh. Di ba? Kailan ba kayo nagpatalo? Putang ina nyo. Po sa amin, ang hindi po naniniwala at ang iba po sa amin, ang paningin ay ito po ay unconstitutional dahil ito po ay wala naman po sa rules. Tana, unconstitutional, ano daw? Anak ng teteng, 3 beses na kayong lumabag sa constitutional. Hindi ko mabigkas siya, unconstitutional. 3 beses na kayong lumabag. Sige na, huwag na natin banggitin yun. 3 beses na kayong lumabag. Dapat nga, parang paulit-ulit tayo mga putang. Basta, eto na lang masasabi ko mga banateros. Ilang beses silang lumabag sa batas doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito sasabihin mo, unconstitutional. Hindi ko mabanggit, putang ina. Constitutional. Unconstitutional. Hayop ka, tsuwa. Nagbubulol ako sa'yo, punyeta ka. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, Presidente yung gana pa. Itong pila-pila hayop. Matters of truth and accountability, the House does not back down. Wow! May back down. May pag ganun pa no? Oo, tinan mo. Pil-na-pil. Akala mo Prime Minister Akala mo Prime Minister ang hayop. Hindi rin muna ipinadala sa Senado ang certification ng Kamara dahil pag-uusapan pa ito. Wait lang, ba't parang may nakita ako? Wait lang balik natin konti. Ayun Bakit ang lungkot mo, Kembo? Ang lungkot ni Hermes Kembo Sabi niya, si Kembo nasa dulo. Hindi yan si Castro. Castro hindi ba? Ang lungkot ni Hermes Kembo. Ba't hindi ka pumapalakpak kay Hermes Kembo? Sabi ni Hermes Kembo, paano ako papalakpak sa'yo? Puta na, di mo ko pinanalo. Pagkatapos kung magmukhang tanga sa taong bayan sa buong Pilipinas, di mo ko pinanalo. Ang lungkot Kawawa naman. Muna ipinadala sa Senado ang certification ng Kamara dahil pag-uusapan pa ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Yun po ang aming stand. Wala po silang authority to remand the articles of impeachment. It's not under the Constitution that they can return or remand the articles of impeachment. Hindi naman malinaw pa kung anong magiging aksyon ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court, ang paglilinaw ng papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Giit ni Senate President Chis Escudero, dapat igalang at sundin ng Kamara ang pasya ng impeachment court. Dapat din daw tumugon ng bise sa summons. Tanging Korte Suprema lang daw ang pwedeng magsabi kung unconstitutional o hindi ang kanilang ginawa. Sui generis ang impeachment court. Nakalagay din yon sa rules of court. Sui generis means... Hindi kasi feeling kasi ng mga congressman, porket naging congressman sila, lahat alam na nila. Kahit na wala pang sinasabi yung Korte Suprema, sasabihin nila, labog yan sa konstitusyon. Kami ang tama. Oo, dahil nasa amin ang presidente ng Pilipinas, si Martin Romualdez. Sa class of its own. Pwedeng gawin ng impeachment court, anumang ninanais gawin ito ayon sa botohan. At kung may hindi man sumasang-ayon, malaya silang pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan at hantayin natin magpasa ang Korte Suprema. Inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Duterte sa summons sa June 23. Ang prosecution naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Ito ang unang balita. Yun, grabe, Pangina si Tambalus-lus. Kala mo talaga Prime Minister na. Mga pagtalumpati. Ngayon lang nakita ng ganyang speaker pag nagtalumpati, kala mo. Yung feeling na siya, talagang Prime Minister.
Eto na nga yung bloodbath na sinasabi ko. Eto na yung bloodbath. Tingnan natin ha, pakinggan nyo maigi. Eto na yung bloodbath. Uy, bakit ganito to? Wait lang. Dito dapat dito. Ganyan, 3, 2, 1. Ayan. Sila na nga nag-aaway. Ang dalawang kapulungan, yung House at saka yung Senate. Now, kung hindi tanggapin ng House, para sa akin, that was really an insult. Halip na i-dismiss ay i-remand na lang. Yun po yung naging hakbang, aksyon ng Senado, kaugnay nga po doon sa Articles of Impeachment. Baga, ibinalik doon sa Kamara. Ngayon, nagdumating po ang motion na yan, yung ulat na yan, nakatanggap ang Kamara, ang sabi nila, hindi mo nila tatanggapin at magka-counter po sila ng clarification doon po sa ipinaparemand. Pero bago po yan, yung remand mismo, pag-remand, yung hakbang ng Senado, Attorney, wala ho ba kayong nakikitang paglabag sa batas o unconstitutional ba o legal po ang naging hakbang, aksyon ng Senado hinggil po dyan? Actually, yan ang what makes it exciting, amusing, entertaining. Alam mo, ang pinaka-bottom line dito, kasama Jade, no? Diyan makita mo yung political process ng impeachment. It's all about political dimension or political realities. Now, yung Constitution, nagsabi lang ng mga basic na mga fundamental principles. Like, for example, the power to initiate exclusively belongs to the House of Representatives. So yung pag-initiate nila, politika din yan. How they are going to initiate it, politika talaga ang pulot-dulo. Now, pagdating sa Senado, the power of the Senate is the sole power to try and decide all cases of impeachment. Now, yung try and decide, malawak din yan. So, yung decision nila to remand instead of to dismiss, para sa akin, that is well within that parameter. Now, sabi ni Senator Amy Marcos, SKL, saan kalulugar? Actually, yan, tama talaga yan. Kung pabor ka kay Vice President Sara Duterte, natuwa tayo. Dahil parang punto sa kanya yan. Kasi i-remand, balik doon sa House of Representatives. Yun naman mga ayaw dyan, yung mga pro-impeachment, galit sila. Now, ito ang nakatawa. Dahil, ang bloodbath, sila na ngayon nag-aaway. Yun na talaga yun. Hindi kasi, ano din talagang ang galing din talaga ng panahon. Talagang sumasang-ayon ng panahon kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin ko, ito na rin yun, yung talagang bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na magsasalpukan ang Congress at ang Senado. Ang masakit lang dito dahil nag-aaksaya sila ng panahon. Nag-aaksaya sila ng oras. Yun yung hindi sa totoo lang real talk po tayo, etong impeachment, etong usapan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ay sayang sa oras. Sa totoo lang po. Kasi imbis na yung pinag-uusapan ng Congress at ng Senado ay mga batas na maaaring makatulong sa mga kababayan natin, ay dito sila nakapokus. Sa totoo lang po masakit mang sabihin pero nakikita ko din etong nangyaring pagbalik ng Senado ng Congress. Alam nyo, sa totoo lang, pabor din sa kanila yan. Pabor sa House yan kasi may panibago na naman silang pangtakip
sa kanilang kabulastugan na ginagawa sa Congress. So tututok na naman sila dyan hanggang hahaba ng hahaba. Yan lang at yan yun na pag-uusapan nila. So tignan mo ngayon, sabihin na natin isang linggo to straight, puro impeachment lang to. Wala na silang magagawa dyan, puro impeachment lang. Yung mga congressman na na dapat ginagampanan yung kanilang tungkulin sa mga distrito nila, wala. Nakapokus lang yan. May mga live conference pa yan. May mga podcast pa yan. Diba? Parang parang mga vlogger. Ano yung mangyayari dyan? Sa tutusin, pabor sa Congress yun kasi may panibagong na naman siya. Alam mo yung yung pagbalik ni Chis Escudero ng Senado kaya sa Kamara ng impeachment, tuwang-tuwa dun si Romualdez. Hindi natin alalahanin niyo ha. Paalala lang. Parating na po ang 2026 national budget. Baka nakakalimutan niyo na po yung about sa BICAM. Yung 2025 national budget. So parating na naman, may panibago na naman sila. So pwede na naman matakpan yon at hindi mapansin ng taong bayan yung 2026 national budget at dito na naman mag-focus sa impeachment na dapat ay hindi na to napag-uusapan kasi tapos na talaga. Simula una pa lang tapos na to. Simula una pa lang tapos na tong impeachment na to na wala na dapat pag-usapan dahil hindi naman karapat dapat na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. No, wala tayong nakikita na karapatan or wala tayong nakikitang dahilan, hindi pala karapatan. Wala tayong nakikitang dahilan para i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil ang inaano lang naman nila is about confidential fund. Kasi nga lahat naman ng nandiyan sa Senado, sa gobyerno, meron silang mga confidential fund at dihamak na mas malalaki pa ang kanilang confidential fund kesa kay Vice President Sara Duterte. No. So dito yung awayan ng Senado at Congress, eto na nga yung isa sa mga bloodbath na tinatawag ni Vice President Sara Duterte. Na talagang eto yung dalawa yung mag-uumpugan. No, mag-uumpugan sila dito hanggang sa sinasabing hindi yung bloodbath na sinasabi ng may ibang vlogger diyan na papatay. Alam niyo, minapanood ako. Sobrang tawang-tawa ako. Simula nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na bloodbath ang impeachment, sabi nung isa, naku, ang daming papatayin na taon ng Duterte. Pupunuin yung isang bathtub daw. Sabi ko, putang ina ka, ang tanga mo. Dapat ibinalik ka na lang sa sinapupunan ng ina mo. Sabi ko sa kanya, hayop ka. Kailangan, may alam mo, tingin ko sa kanya, may pinag-aralan naman, pero tulonggis. Marami na naman daw papatayin ng mga Duterte, kaya bloodbath na naman daw. Ito pa malapit. Pag may namatay daw ng mga congressman, Duterte daw may pakanano. Paano kung nakahapak ng pako yun, na tetano, namatay? Kasalanan ng mga Duterte, hayop ka. Ay, nako. Hindi alam nyo, nakakabuisit lang talaga yung mga ganyang panayam ng ibang mga vlogger. Kaya hindi naman namin sinasabi na sobrang talino namin ng mga banateros. Pero common sense, porket sinabing bloodbath, maraming papatay na agad, tapos iipunin yung dugo dun sa bathtub, hayop ka. Bobo promise, sobrang bobo talaga. Paging ako inananawagan kay House Speaker, future Prime Minister Martin Romualdez na pumili naman kayo ng maayos na vlogger. Wag naman yung mga ganyan tulogi. Sayang binabayad nyo, oy. Buti sana kung pera nyo, kaso pera pa rin namin yan Ha? Sa susunod mag-recruit kayo ng maayos-ayos naman. Parang awa nyo na. Huwag naman yung pinaglihi sa kabubuhan. Ay, hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sinong vlogger yun, pero sobrang tawang-tawa ako. Sabi, yan ang hirap sa mga Duterte. Meron pa ako isang napanood, yung apat yung mata. Sabi niya, wow! Oh, ha? Wow! Sabi niya. Kita mo? Ganyan kahayop ang mga Duterte, sabi niya. Wow! Sabi niya. Oh, ha? Magpapatay na naman sila, ha? Sabi.
Yan, ganyan kademonyo mga Duterte. Kaya yung AJK, ano talaga yan, sulong daw kay Vice President Sara Duterte. Oh ha, ganun po. Sabi ko, hayop na to. Kailan tumanda, naging tanga ako. So mga Banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo po dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad sa man panig ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa SMNI at sa Banateros Brothers, especially sa pinaka bata at fresh na fresh sa lahat. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!